Kaugnay sa investigasyon sa mga umano'y maanumalyang flood control projects, papanayan po natin si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Secretary Dizon, magandang umaga po. Igan, good morning po. Good morning po. Kahapon, naghain ulit kayo ng mga reklamo sa Ombudsman ukol sa umano'y maanumalyang mga flood control projects sa La Union at Davao Occidental. Gaano po kaya kakampante ang tibay ng mga ebidensyang hawak ninyo? Matibay na matibay po, Igan, no? Unang-una, yung sa Davao Occidental, ito ay binid out itong proyektong to noong 2021 at ito ay ghost project dahil igang buwan lang nakalipas pagkatapos ma-award, binayaran na ito ng buo kahit na wala pang proyekto doon. Opo. Meron po tayong mga affidavit mismo doon sa mga residente doon na sinasabi na walang proyekto doon at in fact, ang proyekto doon nagsimula lang i-construct ngayong 2025. Opo. So, klarong-klaro yung ebidensyang. Dito naman sa La Union, klaro binayaran ng buo kahit na hindi pa tapas at sobrang substandard po nung proyekto. Kaya kampante po tayo sa ebidensya laban dito sa mga kinasuhan natin kahapon. Galit at gigil na po ang tao. Nag-aabang sila. Kailan ba may makukulong, Secretary? Ang sabi po ni Ombudsman Boying Rimulya, yung pong unang kasong final natin nung September 13, no? Yan ang pinakamabilis na may makukulong. Kasama po dyan yung mga notorious na taga First District of Bulacan. Opo. Sila Alcantara, sila Hernandez, etc. At kasama din po sila Sara Diskaya. Opo. So yan po, tingin ko, baka linggo na lang ho ang binibigang dyan dahil pagkaupo po ni Ombudsman Boying Rimulya, sinimulan na niya yan ang proseso dyan. Kaya tingin ko po, konti na lang po. Sunod-sunod na po ito, Igan. Hindi na aabot ng bagong taon? Hindi po. Tingin ko hindi. So, hindi na aabot yan. habol sila sa undas. Tayo. Okay. Tungkol naman po sa sunog. Sa Pasko na ho sila sa Pasko, sa kulungan na sila magpapasko niyan. Okay. Sa kulungan na sila magpapasko. Tungkol naman po sa sunog dito sa gusali ng DPWH sa Quezon City. Nakakatiyak ko ba ang publiko, ito'y hindi nasunog yung mga dokumento, ebidensya ng DPWH sa mga sangkot sa flood control projects? Unang-una po, yung Bureau of Research Standards. No? Ito yung nagre-research at nag-aaral ng mga iba't ibang mga teknolohiya at mga standards ng mga infrastructure natin. Nagkaroon na ho tayo ng unang-una ng inventaryo ng mga dokumentong naapektuhan ng sunog. At unang-una, lahat po ng dokumento ay naka-back up, no, sa central office at chinek na ho natin isa-isa yung mga dokumento. Wala po doon na related dito sa mga ongoing investigation natin. Opo. So, kampante po ang ating mga kababayan, kampante din po tayo na wala pong related sa investigation na tinamaan dito sa sunog. Opo. Salamat po. Samantala, backlog sa silid, aralan. Ano na ba balak ninyo, Secretary? Magkakaroon po tayo ng catch-up plan, no? Dahil tama naman si Secretary Sani Angara, mukhang ngayong taong ito medyo nawili ata sa pagpapagawa ng mga flood control at nakalimutan yung pinaka-importanting mga silid aralan natin. So magka-catch up plan tayo dito. Nag-usap na po tayo ng DepEd. At meron na po tayong plano, pero ako naniniwala na hindi kaya ng DPWH, at least for this year, no? Opo. Gawin lahat ng mga silid-aralan. Kaya dapat talaga makipag-partner na tayo sa mga LGU para tutulong sila sa ating gumawa at bilisan ng paggawa at maayos ang paggawa. Opo. Habol ko lang po ito, batay ho sa review ng inyong departamento rin, natuklasan na mula 35% to 50% ang overprice ng mga public works projects, kabilang ho road projects, mga bridges, flood control. So simula pa lang ho pala mataba na yung budget ng DPWH? Alam mo, dekada na yan, Igan. Oo nga eh. No, napakaraming mga dumaan ng taon, dumaan na administrasyon, dumaan na kongreso, dumaan na budget, na ganyan na ang presyo. No, kaya kailangan talaga ibaba na yan. So siguro ayoko lang pangunahan ng ating Pangulo, pero sa mga susunod na araw, tingin ko mag-aanunsyo na tayo ng talagang malaking pagbabago diyan. Matatapyasan na ang
presyo sa public works. Kailangan na, Igan, kasi talagang napakalaki ng mga diferensyang mga nakita natin. At pinresinta na natin to sa Pangulo at tingin ko sa mga susunod na araw may malaking announcement ng Pangulo natin tungkol dyan. Yung burokrasya ho ba, may mga matatanggal na dyan at palitan ng bago? Oo, yun nga po kung sinisimulan na natin gawin. Alam nyo naman, sabi ko nga, dito pa lang sa mga final nating kaso, ang bigang ko na nasa 60 na ang kinasuhan natin. Opo. So siguradong yung 60 na yan, lahat matatanggal yan. At nag-uumpisa pa lang tayo, Igan. Opo. So marami talaga kailangan cleansing nga, sabi ng Pangulo natin, cleansing top to bottom ang kailangan natin gawin dyan. At yun ang gagawin natin. At kailangan talaga new blood na ang ilagay natin dito para naman mabago na itong departamentong ito. Maraming salamat, DPWH Secretary Vince Dizon. Ingat po kayo. Salamat po, Igan. God bless po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.